Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kanina nga lamang po ay bumisita sa Wildcard Gym ang boxing legend, former 2 Division World Champion and Olympic gold medalist Andre Ward para panoorin ang pag-ensayo ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao. At dito nga po ay hindi maiwasang mapahanga ni Ward sa 8 Division World Champion kung saan panay ang pag-video nito kay Pacquiao sa training. Ang video na ito ay kuha mismo ni Ward na ipinost niya mismo sa kanyang official Instagram account. At ayon sa kanya ay manghang-mangha daw talaga siya sa laki ng calves muscle ng ating pambansang kamao at pangarap niya din daw magkaroon ng ganito. Samantala inilabas naman nga po ng Viva Promotions ang litrato ng 3 higanteng fighters na hinarap ni Pacquiao kanina sa sparring, kung saan kapansin-pansin na lahat ito ay matatangkad at mga bata, nang sa ganon ay mareplika nila ang mga galaw ni Mario Barrios. Hindi po natin alam ang mga pangalan ng mga fighters na ito, pero mga bagitong prospect po sila at talagang binigyan nila ng magagandang sparring session si Pacquiao kanina. Pero syempre wala po tayong footage ng sparring session ni Pacquiao kasi bawal po ang video doon upang maiwasan na makarating sa kampo ni Barrios, lalo pat saktong 1 buwan na lang ay magaganap na ang kanilang mega showdown. Sa kabilang banda naman mga idol ay pinost naman nga po ni Turki Al-Sheikh ang litrato kung saan sabay-sabay silang naghapunan ng 2 undisputed former pound-for-pound kings na sila Canelo Alvarez at Terence Crawford. Halo-halo po ang naging reaksyon ng mga fans dito, gawa ng may mga nagsasabi na hindi daw dapat ito ginagawa ni Turki kasi nagmumukha umanong scripted ang laban. Habang may mga nagsabi naman na tama lang daw ang ginawa na ito ni Turki kasi pinapatunayan lang umano ni Crawford at Canelo na mga professional talaga sila at nawala silang samaan ng loob sa isa't isa at bagkus trabaho lang talaga ang gagawin nila sa ibabaw ng lona sa September 13. Bukas na po magaganap ang kanilang kick-off press conference sa Saudi Arabia at pagkatapos nito ay dediretso na agad sila sa New York City para sa pangalawang press conference sa June 22 at ang huli naman ay sa Las Vegas, Nevada sa June 27 at pagkatapos nito ay mag-focus na ulit sila sa kani-kanilang mga training camp at muling magkikita-kita sa official and final weigh-in sa September 12. Samantala, isang malungkot na balita naman nga po ang ating nasagap kanina lamang. Ito po ay dahil atin pong napag-alaman na nagkaroon ng memory loss o amnesia ang Japanese World Title Challenger na si Jin Sasaki nang dahil sa napakasaklap na pagkatalo nito via knockout sa kamay ng current undefeated WBO Welterweight World Champion Brian Norman Jr. kahapon lamang. Ayon sa Japanese report, ay wala daw maalala si Sasaki sa naging laban nila ni Norman at maging sa 6 na linggong nakalipas na training camp niya. Pero ang kinagandahan naman daw dito ay dahil walang iniindang head injury ang Hapon base sa CT scan. Kaya umaasa daw sila na makakabangon ito at makakapag full recovery. Subalit ayaw umano nilang magpakampante, kaya patuloy pa din nila itong minomonitor. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.